Matapos ay isang napaka-thrilling fight sa pagitan ni Mafuyu at Seba laban sa Sayonji Twins, ay ngayon i-review na natin ang chapter 258 and 259 ng Sakamoto Days ay sa wakas matutunghayan na natin ang mga sumunod na eksena dito sa pagdating ni Tenkyu na gumawa ng isang epic entrance. Isa ba siyang kakampi o kalaban? At anong klaseng bakbaka na naman kaya ang naghihintay ngayon? Well, yan ang ating mga witness sa video to. Kaya naman, this is Mr. Meken at na natin patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter dito kay Tenkyu na nakatayo. Nagulat naman dito si Sheena na sabing, sino? Sabi naman sa isipan ni Seba na sino ba tong lalaking to? Nilapitan naman ni Tenkyu si Seba at tinanong sa kung nasaan daw si Shin. Sagot naman ni Seba na ha? Paliwanag naman ni Tenkyu na tinanong daw niya ang mga JAA members sa city at nalaman niya na mukhang papapunta raw si Shin sa JCC. Kaya tinanong naman ni Seba si Tenkyu na sabing, sino ka ba? Kaano-ano ka ba ni Shin? Kaibigan? Sagot naman ni Tenkyu na medyo nagkainitan kami ni Shin noon nung sa mga nagdaang araw raw na pinutulan pa nga raw siya ng dalawang daliri nito at tinamaan pang kanyang isang mata. Na on fire daw talaga si Shin sa araw na yon. Na nasabi yan ni Tenkyu ay sabi naman sa isipan ni Seba na sa mukhang kalaban daw talaga ang lalaking to. Na napakasamang timing naman daw na mas magiging worse daw tuloy ang mangyayari. Kaya tinanong niya si Tenkyu na sabing so hinahanap mo si Shin para magigante. Sagot naman ni Tenkyu na hindi. Kaya nagtaka naman si Seba. Taliwanag naman ni Tenkyu na ay marami lang akong tanong sa kanya. Di naman sumagot si Seba nang maya-maya pa umatake ng kuya ni Sheena na nasangga naman ni Tenkyu gamit ang kanyang pana. Sabi naman ng kuya ni Sheena na since na inatake raw siya nito kanina ay it's safe to assume na kalaban niya raw ito. Natama ba raw siya? Di naman siya pinansin ni Tenkyu na tanong pa ni Tenkyu kay Seba na hoy, di ba kaibigan kayo ni Shin? Sagot naman ni Seba na oo. Kaya sabi naman ni Tenkyu na tutulungan kitang patayin ng lalaking to. Kung magagawa ko yan ay tutulungan mo rin ba ako mahanap si Shin? Sabi naman sa isipan ni Seba na isa raw itong gamble pero wala naman daw siyang choice ngayon kaya sagot niya na oo. Kung kaya't naganda na si Tenkyu gamit ang kanyang arrow na nagagawa niyang mapa-extend. Nasabing sige. At habang naghahanda na si Tenkyu ay inalala naman ng kuya ni Sheena ang nangyari kanina na ang weapon daw pala na yan ay ang ginamit nito kanina. Na hindi naman daw sa pinupunahan niya ang weapon nito pero bakit isang sinaunang weapon daw ang gamit-gamit nito. Maya-maya pa in split second ay kahit nasa isang pulgada na lang ang distansya ng arrow sa ulo ng kuya ni Sheena ay nagawa pa rin itong maiwasan ng atake. Nasabi sa isipan nito na mabilis daw si Tenkyu kaya ay kailangan niya raw maging alerto. Matapos yan ay tumalo naman si Tenkyu at mula sa itaas ay nag-release siya ng arrow pero di natamaan ng kuya ni Sheena. Sabi naman sa isipan nito na mas malakas pa raw ang arrow ni Tenkyu kesa sa isang bullet. Namanga naman si Seba kay Tenkyu. Nasabi naman ni Sheena na sino ba raw ang lalaking to? Kung kaya dito na naganda ang kuya ni Sheena at binato si Tenkyu ng kanyang weapon. Subalit nag-lock ito ni Tenkyu gamit ang string ng kanyang pana at pinabalik pa ito sa kanya. Bagay na humanga dito sa kuya ni Shin. Mabilis namang sinundan ni Tenkyu ang atake ng napakaraming arrows kaya ay lumayo muna ang kuya ni Sheena. At nag-alala naman si Sheena na sabing ayos ka lang ba kuya? Sagot naman nito na huwag kang lumapit. Magiging maganda na raw ito ngayon. May kita naman na nagalusan siya ng konti. Kaya ay mas nagalala rito si Sheena. Matapos ang napakaraming arrow attacks na yan, ay tinanong naman siya ni Tenkyu na sabing kaya mo bang umiwas mid-air? Kaya ay pinanan niya ito habang nasa ere pa. Subalit nag-backflip dito ang kuya ni Sheena mid-air at nasa lupa niya ang pana. Bagay na gumulat kay Tenkyu na sabing hindi maaari. At na nagahanda na naman sana siya ng atake, ay dito na siya naubusan ng bala. Kung kaya't mabilis ang matake ang kuya ni Sheena at nagawa niyang matamaan ang tagiliran nito. Dahilan na napaubo ng dugo si Tenkyu na sabi pa ng kuya ni Sheena na kung nasanay ka na raw sa sonic speed ay hindi na raw big deal ang mga atake nito. Tumalsik naman si Tenkyu sa itaas ng building at nagulat naman dito si Seba. At habang papalog si Tenkyu ay sabi niya sa kanyang isipan na ang lakas daw ng lalaking to ay ibang klase sapagkat naggandaran naman siya o itong kuya ni Sheena ng atake at hinampas si Tenkyu ng kanyang weapon na nagpapasak kay Tenkyu sa napakalakas na paraan. Subalit napasabi naman ang kuya ni Sheena na matigas daw ang katawan ni Tenkyu na para daw ang bakal. Sagot naman ni Tenkyu na yan daw ang kanyang strong point. Maya-maya pa habang nakabuo na ng steam at alikabok ang pagbagsak ni Tenkyu ay dito naman agarang nilapitan ni Seba si Tenkyu at tinanong ito na Tenkyu ang pangalan mo diba? Kaya mo pa bang pumana kagaya sa ginawa mo kanina? Nagtaka naman si Tenkyu kaya sabi naman ni Seba na may idea raw siya at kailangan niya raw ang tulong nito. Tinanong naman sila ng kuya ni Sheena sa kung ano raw ang binubulong ni Seba kasi naririnig niya ang boses nito. Maya-maya pa sumugod naman si Seba na sabi ng kuya ni Sheena na ikaw na naman, seryoso ka ba? Sabi naman si Sisipan ni Seba na base daw sa behavioral data na nakalap niya sa araw na ito, ang odds daw dito sa kuya ni Sheena na gagawa ng isang horizontal na attack sa isang paparating na atake ay nasa 73% daw. Kaya ay base sa data na yan ay
umiiwas dito si Seba at nagawa nga niyang maiwasan ng horizontal attack ng kuya ni Sheena. At nang napansin niya ang pagyuko ni Seba ay dito na nakahagis ng nitrogen bomb si Seba at napafreeze ang kalahating katawan ng kuya ni Sheena. Nasabi pa nito na nadidisappoint daw siya ngayon kay Seba na nasayang lang daw at natatangin nitong pag-asa dahil lang sa kalukuhan nitong ginawa na pinafreeze lang ang kanyang kalahating katawan. Na nagsasalita pa lamang siya ay laking gulat niya nang napansin niya na nawala na ang isang sapatos ni Mafuyo na nasa isang distance. Nasabi sa kanyang isipan na teka, kailan pa nawalan ng sapatos ng batang yun? Na sa likuran naman ng kuya ni Sheena ay may kita ang paghahanda ni Thank You ng isang atake na naka-invisible pa ngayon mga kaibigan. At ang kanyang ginawang bala pala rito ay ang sapatos ni Mafuyo na ito pala ang naisipang idea ni Seba kanina na ang gamitin ang sapatos ni Mafuyo bilang arrow na dapat na i-shoot daw ito ni Thank You gamit ang pinakamalakas nitong puwersa. Pinakita naman dito ang moments kanina nung sinabihan ni Seba si Thank You sa kanyang idea. Nasabi rito ni Thank You na ano bang pinagsasabi mo? May marami pa naman daw bagay na pwede niyang gawing alternative sa arrow. Bakit ang sapatos pa raw? Sagot naman ni Seba na wala na siyang oras pa na magpaliwanag. Gagawa lang daw siya ng panandali ang distraction mamaya. Kaya ay dapat na isuot daw muna ni Thank You ang jacket nito at maghintay mamaya ng opening. Tanong naman ni Thank You na, pero kung magiging invisible naman pala ako gamit ang jacket, eh di ba mas mainam kung bubugbugin ko na lang siya habang invisible pa ako? Subalit sinabihan siya dito ni Seba na hindi. Gusto mong makita si Shin, di ba? Kaya ay magtiwala ka na lang sa akin. Di naman nakasagot si Thank You, kaya back to present ay may kita na naghanda na nga itong si Thank You na sabing, ang pagtiwala sa isang tao ay nakakatakot. Tama ba ako, Shin? Nagsalita naman ng kuya ni Sheena na napansin na si Thank You sa kanyang likuran na sabing, kahit ano pa ang plano mo, wala pa rin niyang silbi. Kung ang bilis daw ng atake ngayon ni Thank You ay singbilis lang ng sonic speed kasi kayang-kaya niya raw itong sundan. Sagot naman ni Seba na idisapat na yan. Kaya dito na inirelease ni Thank You ang sapatos at habang nasa ere ito ay mas bumibilis ang speed nito. Nasabi rito na the moment daw kung ang isang object ay nabibreak na ang sound barrier dahil sa bilis ay nagkukos daw ang object na yan ng isang sonic boom. At ang shock force na yan mula sa sonic boom ay nako-convert naman daw into energy dito sa sapatos ni Mafuyo. Kaya ang sapatos ay nag-a-accelerate daw ngayon sa mas mabilis daw na magnitude. At dito na nabahala ang kuya ni Shin kasi di niya in-expect ang bilis nito na in an instant ay tumama ang sapatos sa kanyang chin o sa kanyang panga mismo. Man, grabe. Buti na lang ay nako-convert ng sapatos ni Mafuyo ang force into an energy. Kaya matapos ang direct hit na yan sa chin ay dito na knock out at nahimatay ang kuya ni Sheena. Agad namang nilapitan ni Sheena ang kanyang kuya at may kita naman sina Thank You at Seba. Nagising naman si Mafuyo na sabing nasaan ang sapatos ko. Kaya kinamusta naman siya ni Seba. Nasabi naman ni Mafuyo na hindi raw siya okay, masakit pa raw ang kanyang ulo. At higit sa lahat, bakit buhay pa raw ang kanilang kalaban? Nainis naman si Sheena at naganda na kaya sabi naman ni Mafuyo na gusto mo bang lumaban? Hinawat naman sila ni Thank You bagay na gumulat sa kanila. Nasabi naman ni Mafuyo na sino pa raw lalaking to. Tinanong naman Seba si Thank You sa kung bakit di niya raw tinuluyan ang kuya ni Sheena. Nasabi naman ni Thank You na magandang tanong yan. Wala rin akong idea sa kung bakit. Tanong pa ni Seba na teka, wala kang idea. Kaya paliwanag naman ni Thank You na simula raw nung nagkaharap sila ni Shin ay namangharaw siya at nagtaka sa kung bakit di raw siya pinatay noon ni Shin. Kaya ay naisipan niya na kung gagayahin niya rin si Shin ay baka ay maiintindihan niya sa kung bakit yun nagawa ni Shin. Nagtaka naman si Sheena sa pinagsasabi ngayon ni Thank You. Kaya tanong naman ni Seba na so teka, yan ba ang gusto mong itanong kay Shin? Sagot naman ni Thank You na oo. Yan nga. Kaya ay napaisip naman si Seba na analaking to. Inunsya dito na niya sinabihan si Thank You na well, hindi niya raw alam ang mga detalye pero kung siya raw tatanungin ay sa tingin niya na ang rason sa kung bakit hindi raw pinatay ni Shin si Thank You ay dahil sa hindi raw kinamumuhian ni Shin si Thank You. Tanong naman ni Thank You na bakit marami naman akong masamang bagay na ginawa noon. Sagot naman ni Seba na wag mo akong tanungin dyan, siya ang tanungin mo. Kaya sabi pa ni Thank You na di niya raw nagigets. Sinubukan niya raw gayahin si Shin pero napaka-unsatisfying pa rin daw sa pakiramdam ang di pumatay ng tao. Nagsalita naman si Sheena na sabing, so kung ganun, ano ba talaga? Gagawin niyo ba o hindi? Bigla namang nagising ang kuya ni Sheena, bagay na gumulat sa kanya na sabing ginulat mo ako kuya, ayos ka lang ba? Sagot naman nito na oo, ayos lang ako. Medyo naging careless lang daw siya kanina ng konti. Dahil dito ay napasabi naman si Seven sa kanyang isipan na naghanap raw talaga katigas ang lalaking to kasi nagising ito kagad mga kaibigan. Sabi naman sa isipan ni Thank You na kainis, wala na raw siyang tricks pa. Maya-maya pa ay tinanong naman ng kuya ni Sheena si Seba sa kung nasan ba raw dito ang cafeteria. Nagtaka naman si Seba na sabing ha? Kaya sagot naman ng kuya ni Sheena, nasabi raw kasi ni Sheena kanina na gusto raw nitong itry ang cafeteria bago sila aalis dito. Sabi naman ni Sheena na ha? Bakit ngayon kuya? Bakit kinamap mo pa ang bagay na yan ngayon? Teka, aalis? Bakit raw sila aalis? Sagot naman ng kanyang kuya na aalis raw sila kasi binuhay daw sila ng kanila kalaban at sa terms ng mga assassin ay ang hindi pagpatay sa kanila ay isang ultimate defeat na raw. Nainis naman si Sheena kaya tinanong naman ni Seba ang kuya ni Sheena sa kung bakit parang chill lang daw ito sa mga bagay na yan at sa mga nangyayari ngayon.
ngayon. Sagot naman nito na alam mo, wala naman talaga akong pinapanigan ng gusto. Kaya nagalit naman si Shin na sabing, ayos, ako na lang ang papatay sa kanila ng mag-isa. Inawat naman siya ng kanyang kuya na sabing, hoy, tama na. Kinuha naman nito ang isang papel na sabing, sa kanyang pagkikipaglaban daw kanina kina Seba at Mafuyo, ay di niya raw talaga naiwasan na mapansin na silang dalawang magkapatid ay nagsakripisyo raw talaga para sa isa't isa. At ang lalaking naka-eye patch daw ay parang nasa under influence din daw dahil sa isang tao. Kaya itong taong si Shin na nabanggit daw nila ay mukhang ibang klaseng tao raw na parang gusto niya raw itong ma-meet in person. Sabay dito na inilipat ang eksena kay Shin. Kaharap ang order member na si Tanabata. Makikita naman si Tanabata na nag-humming. Kaya tinanong siya ni Shin sa kung ano raw ang hinahum nito ngayon. Na maglalaban ba raw sila ngayon o hindi? Di naman siya pinansin ni Tanabata. Nasabi naman si Sipa ni Shin na sige, deadmine mo lang ako. Sabay napakawala na ito ng mga suntok na iwas-iwasan naman ni Tanabata. Kung kaya't dito naman binasa ni Shin ang iniisip ngayon ni Tanabata na laking gulat niya kasi nagre-recite lang pala ito ng isang kanta na may napakapangit na lyrics. At na naiinis pa ito kasi wala raw siyang inspiration ngayon sa kanyang ikukompose. Bigla namang napasabi si Shin na oy, ang pangit naman ng lyrics mo. Kaya ay tinignan naman siya ni Tanabata at nagkaroon sila ngayon ng isang awkward silence. Nasabi naman ni Shin na pasensya, nasabi ko tuloy ang nasa isipan ko. Kaya sabi naman ni Tanabata na basta-basta ka na lang palang bumabasa ng iniisip ng isang tao. Ang ilan sa amin ay gumagamit ng imahinasyon. Yan daw ang nagpapa-interesting sa buhay ng isang tao. Ang mga taong walang imahinasyon ay di raw nakakaintindi nito. Kung kaya't yan daw ang rason sa kung bakit hindi raw naiintindihan ni Shin ang mga lyrics ng kanyang kanta. Nasa isipan naman ni Shin, sabi niya na nakakagulat, nagalit talaga siya. Kaya sagot pa niya na nagbibiro ka ba? Salamat sa'yo at sa bagong JAA. Libo-libo at 10,000 inosenteng mga tao ang namatay. Di mo ba na-imagine sa kung anong nararamdaman ng mga taong yun? Sagot naman ni Tanabata na na-imagine ko. Painis namang sagot ni Shin na seryoso ka ba? Anong nararamdaman mo dun? Kaya nagpalabas naman ng CD si Tanabata na sabing, gumawa nga ako ng album tungkol dun. Bagay na gumulat kay Shin. Sabi pa ni Tanabata na nangangailangan daw talaga ng isang malakas na inspirasyon ng isang tao para makagawa ng isang kanta. At ang kamatayan daw ang pinakamalakas daw na pamtulak ng emosyon. Na nung pinasa o ibinigay daw ni EXO Slur ang mga baril na yon, maraming tao raw pumatay at nag-commit ng suicide. Kaya kinabukasan daw nun nakasulat daw talaga siya ng maraming musika hanggang sa ang kanyang mga daliri ay dumugo pa nga. Na napaka-productive niya raw sa araw na yon. Dahil dito ay agad siyang sinuntok ni Shin na galit na sabing, inspirasyon? Bakit? Ang mga buhay ba ng isang tao isang writing tools lang para sa'yo? Sabay dito na sila tumagos dahil sa lakas ng suntok ni Shin. Subalit habang nasa ere pa sila ay nakangiti lang si Tanabata na sabing, ayon, may bago ng chord. Man, antindi. Isang panibagong labanan na naman ang magsisimula ngayon matapos ang kaganapan sa JCC. At ngayon ay tinuon na sa wakas ang atensyon dito sa Tokyo kina Shin. Kaya ano kayang mangyari sa laban na ito at ano na rin kaya ang kaganapan dito sa buong Tokyo? Yan at marami pang iba ang ating matutunghayan mga kaibigan sa susunod lamang na chapter kasi dito natin tatapusin ng video sa last panel na ito. Kaya may kung nagustuhan yung video, kinigat a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.